Sa mga bago sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para naman mapakinggan ng iba ang nobelang ito. Sa gustong magpa-shoutout, comment lang sa baba. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 1961. Nahanap kita. Tyler, ikaw. Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Sheila saglit. Sheila, hindi mo alam ang maraming bagay tungkol sa martial arts. Ang lakas ng God Eater ay sobrang nakakakilabot. Siya na ngayon ang rurok ng 3-star martial arts master. Walang magawang sabi ni Tyler. Napakalakas ba ng 3-star martial arts master? Kinusat ni Sheila ang kanyang mga mata. Ang aking ama at ang Venerable Wesley, Howe ay nasa tuktok lamang ng 2-star martial arts masters, at ang agwat sa pagitan nila at ng God Eater ay napakalaki pa rin. Paliwanag ni Tyler. Kahit na mas mataas ang kaharian ni Cyrus kaysa kay Uncle Wu, hindi sila matatakot ng ganito. Kung magkasama silang lalaban kay Cyrus, gaano man kalakas si Cyrus, tiyak na hindi sila magiging kalaban. Medyo hindi pa rin kumbinsido si Sheila at mahinang sinabi. Lahat ng mga manlalaban sa eksena ay nagsama-sama. Ngunit ito ay nag-iisa sa Diyos na kumakain. Noong ang Diyos na kumakain ay nakikitungo sa Heavenly Ghost Sect, nakaharap niya ang 5 2-star martial arts masters ng mag-isa. Sa huli, si Cyrus ang nanalo, ngunit ngayon. Ang lakas ni Cyrus ay malamang na mas nakakatakot kaysa sa oras na iyon. Saglit na huminto si Tyler, at pagkatapos ay nagpatuloy. Narinig ko rin mula sa aking ama na pagkatapos ng God Eater ay bumalik sa China, natalo niya ang 2 3-star martial arts masters ng sunod-sunod. Ngayon ang God Eater ay maituturing na master ng martial arts sa mundo. Sa kanyang mga mata, ang isang 2-star martial arts master ay parang langgam. Dahil hindi alam ni Tyler ang pagkakaroon ng mga Diyos ng lupa. At hindi niya alam na sa mga Diyos ng lupa ay may mga master sa rurok ng martial arts, kaya sa kanilang mga mata, ang rurok ng 3-star martial arts master na ang pinakamataas na estado, at naniniwala sila na si Cyrus ang numero 1 martial artist sa mundo. Ito rin ay isang makatwirang bagay. Ngayon ang bilang ng mga mandirigma na makakaalam ng lihim ng mga Diyos ng lupa ay napakaliit pa rin. Karamihan sa mga tao ay nasa larangan pa rin ng 2-star martial arts masters. Itong Cyrus ay, sa hindi inaasahang pagkakataon ay napakalakas. Sa oras na ito, sa wakas ay walang mahanap si Sheila para pabulaanan si Tyler. It's not just powerful, it's an invincible existence. Kung hindi, paano magiging magalang ang tatay ko kapag kausap siya? Sabi ni Tyler sa mahinang boses. Saglit na hindi alam ni Sheila ang sasabihin. At medyo natulala din si Zaiden at ang iba pa. Paano nila naisip na si Cyrus, na palaging minamaliit ng mga ito, ay magkakaroon ng napakalaking background, kahit na ang isang tulad ni Camelo ay nakaluhod. Sa mata ng mga taong ito, Venerable Howman o Wesley, silang lahat ay ang pagkakaroon ng bansang Megatron F. Maging ang malalaking pamilyang kinabibilangan nila ay hindi karapat-dapat na banggitin sa harap ng mga Panginoong ito. Ngunit ngayon alam na nila kung ano ang ibig sabihin na may mga tao sa labas ng langit at mga tao sa labas ng langit. Hindi kapani-paniwalang ipanggalan si Cyrus sa mga taong ito sa murang edad, hindi pa banggitin na si Cyrus ay lubos na nasa itaas ng mga taong ito. Kahit na ginawang malinaw ni Tyler ang pagkakakilanlan ni Cyrus, hindi pa rin matanggap ni Sheila at ng iba pa ang katotohanan ito. Ngunit sa sandaling ito, sinabi sa kanila ng eksenang nasa harapan nila na dapat totoo ang sinabi ni Tyler. Napakakapangyarihan nitong si Cyrus, maghihiganti ba siya sa atin? Nauutal na sabi ni Zaiden. Bakit ka ba sayang? Baka nagkakamali ang mga taong ito, siguradong hindi God Eater si Cyrus. Kung God Eater siya, paano siya makakasama natin sa bundok? Nararamdaman ni Sheila na ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan, at si Cyrus ay talagang imposibleng maging God Eater. Ibinaling ni Bobby ang kanyang ulo upang tingnan si Sheila. Huminga ng mahina at hindi nagsalita,
dahil alam niyang hindi matanggap ni Sheila ang katotohanan ito. Mukhang ngayon mo lang ako gustong patayin ah. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita si Cyrus. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, si Lord Howe ay nanginginig sa takot at yumuko kay Cyrus na parang baliw. Master God Devourer, hindi ko alam ang identity mo noon, alam kong mali ako, please let me go. Sinigawan ni Venerable Howe si Cyrus na may takot na ekspresyon. Walang kasalanan ang hindi nakakaalam. Mahinang sabi ni Cyrus. Natigilan sandali si Venerable Howe nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata, hindi niya inaasahan na ganoon kadaling kausap si Cyrus. Pero ngayon lang ako binaril ng taong ito, kaya kailangan ko siyang turuan ng leksyon more or less. Dahan-daang itinaas ni Cyrus ang kanyang ulo at tumingin sa binata sa likod ng Venerable Howe. May kakaibang kislap sa mga mata ni Venerable Howe, at ibinuka niya ang kanyang bibig nang magsasalita na sana siya. Bahagyang iwinagayway ni Cyrus ang kanyang kanang kamay, at nakita niya na ang bowl ang apoy na huminto sa harap ni Cyrus ay direktang lumipad patungo sa kinatatayuan ng binata. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Malakas na tumama ang bowl ang apoy sa dibdib ng binata. Matapos sumigaw ang binata, lumipad ito ng patiwarik at nabasag ang isang malaking butas sa kanyang dibdib. Kaya lang, may hininga pa ang binata sa mga oras na ito dahil hindi sinasadya ni Cyrus na patayin ang binata. Si Sheila ay ayaw maniwala na si Cyrus ay ang God Eater noon, ngunit nang makita niya ang eksenang ito, lubos siyang nabigla. Kahit hindi niya aminin, alam niya sa kanyang puso na si Cyrus ay dapat ang God Eater. Ang mga taong nagtatanong sa pagkakakilanlan ni Cyrus noon ay alam din sa sandaling ito na hindi sila umamin ng maling tao. Pagkatapos ng lahat, ang binatang ito ay isa ring tunay na martial arts master, ngunit siya ay napaka-vulnerable sa harap ni Cyrus. Mula sa puntong ito, makikita kung gaano nakakatakot ang lakas ni Cyrus. Ngayon lang ako gustong patayin ang lalaking ito, tuturuan ko siya ng kaunting leksyon, may tutol ka ba? Mahinang tanong ni Cyrus kay Venerable Howe. Huminga ng malalim si Venerable Howe, at mabilis na nagsabi, Panginoon, marami kang tao, at iniligtas mo pa ang buhay ng aso. Hindi ako nangangahas na magkaroon ng anumang hinanakit sa aking puso. Salamat, Panginoon, sa iyong awa. Sa orihinal, inakala ni Venerable Howe na direktang papatayin ni Cyrus ang kanyang anak, ngunit hindi niya inaasahan na hindi siya pinatay ni Cyrus, kaya napakapalad niya sa kanyang puso sa oras na ito. Ang bait mo pa, mahinang sabi ni Cyrus. Salamat, Lord God Devourer. Muling yumuko ang kagalang-galang na Howe kay Cyrus, at bahagyang lumambot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kahit na ang kanyang anak ay malubhang nasugatan, ang resulta na ito ay halos hindi katanggap-tanggap sa kanya. Pwede na ba akong pumasok sa Valley of Thousand Machines? Hindi ipinagpatuloy ni Cyrus ang pakikipag-usap kay Venerable Howe, ngunit tinanong niya ang ibang mga taong naroroon na may blankong ekspresyon. Siyempre wala akong opinyon. Master God Eater, maaari kang pumasok kahit kailan mo gusto. Mabilis na sumigaw ang mga masters na naroon. Since God Eater, nagpunta ka dito para sa secret treasure, tapos hindi na kami papasok at manggugulo. Karapatan mong monopolize ang secret treasure na ito, at walang maglalakas loob na makipagkumpetensya sa iyo. Mabilis ding sinabi ni Camelo. Matapos marinig ni Sheila ang mga salita ni Camelo, hindi siya kumbinsido sa kanyang puso, ngunit wala siyang magagawa. Kung tutuusin, kahit si Camelo ay takot na takot kay Cyrus, ano ang mabibilang niya sa mga mata ni Cyrus? Tama, ang lihim na kayamanan na ito ay pag-aari mo, God Eater. Pagkatapos mong pumunta sa secret treasure para tuklasin, hindi pa huli ang lahat para tayong mga tao ay pumasok at tingnan. Mabilis na sumunod si Wesley. Bagamat ang lihim na kayamanan sa Thousand Chance Valley ay lubhang kaakit-akit sa mga taong ito, alam din nila na ang pagliligtas ng buhay ang pinakamahalagang bagay sa panahong ito.
Kung sino man ang tatayo sa oras na ito at gustong makipagkumpetensya kay Cyrus para sa lihim na kayamanan na ito, iyon ay karaniwang walang pinagkaiba sa panliligaw kay kamatayan. Kaya't masasabi lamang ng lahat na may luha sa kanilang mga mata, hinayaan nilang pumasok muna si Cyrus sa Valley of Thousand Chances, at pagkatapos ay pagkaalis ni Cyrus, sila ay papasok. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang mga salungatan kay Cyrus. Paano mo nalaman ang sikretong nakatagong balita? Mahinang tanong ni Cyrus sa lahat. Kung alam ng isa o dalawang mandirigma ang balita sa oras na ito, hindi magtataka si Cyrus. Kung tutuusin, pumunta rito si Kenny dahil natanggap niya ang balita, ngunit sa oras na ito napakaraming tao ang magkasamang pumunta rito. Pakiramdam niya ay ganito ang sitwasyon. Ay medyo abnormal. Panginoon, baka hindi mo pa alam. Kung tutuusin, kumalat na sa buong mundo ng martial arts sa Asia ang balitang may lihim na kayamanan sa Valley of Thousand Chances, at karamihan sa kanila ay nakatanggap ng balita. Kami rin pumunta dito dahil sa curiosity, tingnan mo kung may tinatago. Paliwanag ni Wang Wan na may mapait na ngiti. Kung gayon alam mo ba kung saan nanggaling ang balita? Mahinang tanong ni Cyrus. Hindi kami masyadong malinaw tungkol dito. Napailing ang lahat. Sa pagtingin sa mga ekspresyon sa mukha ng lahat, si Cyrus ay tila mas naguguluhan. Dahil alam niyang matagal na ang oras para mabuksan ang lihim na porma sayon, ibig sabihin, kahit may makakita ng sikreto ay walang makapasok dahil sarado ang porma sayon. Ngunit sa sandaling ito ay may naglabas ng balita. Naramdaman ni Cyrus na ang taong naglabas ng balita ay dapat may ilang layunin. Naramdaman ni Cyrus na kahit magtanong siya, mahirap maglabas ng kahit ano sa bibig ng mga taong ito, kaya bakit hindi pumasok at alamin ng mag-isa? Dir-diretsyong naglakad si Cyrus sa pasukan ng Thousand Chance Valley. Ngunit sa sandaling ito, isang napakalakas na aura ang lumipad patungo sa posisyon ni Cyrus. Biglang lumingon sa likod si Cyrus. Pagkatapos ay bahagyang ibinaba ang kanyang kanang kamay, direktang pinipigilan ang pag-atake. Ano? Anong nangyayari dito? After seeing this scene, lahat ay nagpakita ng puzzled expressions, dahil hindi sila kumibo ngayon lang, kaya natural na hindi nila alam kung saan nanggaling ang aura. Siyempre, alam din ni Cyrus na hindi ang mga mandirigma na naroroon ang gumawa nito. Dahil ang aura kanina ay nakakatakot pa rin, at ang lakas ay dapat na isang 3-star martial arts master, at ang pinakamalakas sa mga taong ito ay isang 2-star martial arts master. Lumabas ka, tumigil ka sa pagtatago. Sigaw ni Cyrus sa mahinang boses. Hahaha, sa wakas nahanap na rin kita. May malakas na tawa mula sa itaas ng langit. Biglang tumingala ang lahat. Tanging isang itim na tuldok ang lumilipad patungo sa posisyon kung saan ang lahat ay nasa isang nakakatakot na bilis. Sa isang kisap mata ay bumungad sa harap ng lahat ang isang matandang maputi ang buhok na nakasuot ng puting damit. Ang maputing buhok na matanda ay tumayo ng 100 metro sa ibabaw ng lupa at tumingin sa mga tao, na nagbibigay ng impresyon na siya ay talagang isang diwata. Matapos makita ni Sheila ang maputing buhok na matandang lalaki, ang kanyang magagandang mga mata ay puno ng hindi paniniwala, dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng taong kayang lumipad sa kalangitan. 3-star martial arts master. Matapos makita ni Camelo ang matanda, bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata. Kabanata 1962. Master ng Southgate. Dahil naramdaman niya na ang aura ng matanda ay halatang maraming beses na mas malakas kaysa sa kanya, na nagpapakita na ang lakas ng matanda ay nakakatakot. Ang matandang lalaki ay talagang isang 3-star martial arts master. Bakit may isa pang 3-star martial arts master? Sabi ni Venerable Hao na may nagtatakang ekspresyon. Alam mo, bago lumitaw si Cyrus sa pagsasakatuparan ng lahat sa mundo ng martial arts, maraming tao ang nag-isip na ang mga 3-star martial arts masters ay hindi umiiral, at walang sino man ang maaaring makalusot sa 3-star martial arts masters. Ngunit sa sandaling ito, mayroong 2 tao na nagtitipon sa maliit na Thousand Chance Valley na ito,
na nagpaparamdam sa mga tao na medyo hindi maisip. Ito pala ay si Senior Tyrus Wu, ang ninuno ng mga wizard. Hindi nagtagal ay may nakakilala sa pagkakakilanlan ng maputing buhok na matandang nasa itaas ng langit. Paano ito posible? Ilang dekada nang nawala si Senior Wu, paano pa siya nabubuhay? Oo, hindi ba patay na si Senior Wu? Tila nagulat ang lahat sa pagkakakilanlan ng matanda. Tama, ito ang ninuno ng matandang wizard, si Senior Wu. Sabi ng ghost wizard sa nanginginig na boses. Si Senior Wu pala. Huminga ng malalim si Camelo, hindi niya akalain na ang lihim na kayamanan na ito ay magiging kaakit-akit, at naakit nito si Tyrus Wu na nawala sa loob ng maraming taon. Ang Tyrus na ito ay sikat na sikat din sa mundo ng martial arts sa simula, at ang kanyang lakas ay nakakatakot, at itinatagpa niya ang wizard cult. Ang impluwensya ng wizard cult sa bansang D ay maihahalin tulad pa sa impluwensya ng heavenly ghost cult. Ang sekta ay isang sangay ng sekta ng wizarding. Kaya lang, ang Wushanlo na ito ay nawala sa loob ng maraming taon. At iniisip ng karamihan na si Wushanlo ay dapat napatay na, at dahil sa pagkawala ni Wushanlo, ang wizard sect ay unti-unting naging malungkot, at sa wakas ay napalitan ng Sky Ghost sect. Walang nag-isip na si Tyrus ay hindi patay. Tyler wrote, kinusat-kusot ni Cyrus ang kanyang mga mata at tumingin sa matandang lalaki sa itaas ng langit. Isang kakaibang kababalaghan ang bumungad sa kanyang mga mata, dahil hindi pa narinig ni Cyrus ang pangalang ito, hindi dapat magkaroon ng alitan sa pagitan nila ni Tyrus. Nararamdaman ni Cyrus na si Tyrus ay dapat ding maging isang tunay na 3-star martial arts master. Ikaw ba ay isang Diyos ng lupa? Mahinang tanong ni Cyrus kay Tyrus. Tama iyan. Tumingin si Tyrus kay Cyrus at bahagyang tumango. At alam ni Cyrus kung ano ang nangyayari matapos makita si Tyrus na umamin na siya ay isang Diyos ng lupa. Hindi pumunta si Tyrus dito para sa lihim na pag-aari, pumunta siya dito para magpakamatay. Cyrus, nasugatan mo ng husto ang ating Master of Land Gods, at inutusan akong kitilin ang iyong buhay ngayon. Mahinang sabi ni Tyrus kay Cyrus. Matapos marinig ang mga salita ni Tyrus, ang lahat ng mga taong naroroon ay nagpakita ng mga nalilitong ekspresyon. Dahil inakala nila na si Tyrus ay dumating para sa lihim na pag-aari, ngunit hindi nila inaasahan na si Tyrus ay magkakaroon ng mga personal na hinaing kay Cyrus. Camelo, mukhang magkakaroon ng malaking labanan sa pagitan ng God Eater at Senior Wu ngayon, anong pagpipilian ang dapat nating gawin? Alam ni Venerable Hao na si Camelo ang pinakamalakas. Bagamat noon pa man ay ayaw niya kay Camelo, kailangan nilang pumili sa oras na ito. Mas optimistic ako sa God Eater. Mahinang sabi ni Camelo. I think so too. Kung magagamit natin ang pagkakataong ito para paliitin ang distansya sa God Eater, baka mas kapaki-pakinabang ito sa atin kaysa sa paghahanap ng mga sikreto. Bahagyang tumango si Barry. Dahil lahat kayo ay nag-iisip, kaya wala akong tutol. Sabi ni Venerable Hao sa mahinang boses. Malinaw, sa sandaling ito, ang mga taong ito ay nag-uusap kung sino ang dapat nilang tulungan kung may tunay na away. Bagamat maaari nilang piliin na huwag tumulong sa sinuman. Ngunit ito ay isang beses sa buhay na pagkakataon para makakuha ng pabor sa 3-star martial arts master, at syempre hindi nila ito papayag na palampasin ito. Pagkatapos ng maikling talakayan, nadama ng lahat na ito ang pinakamahusay na pagpipilian upang tulungan si Cyrus sa oras na ito. Dahil hindi nila alam kung ano mismo ang lakas ni Tyrus, pero alam na alam pa rin nila ang lakas ni Cyrus. Dahil nagawang patayin ni Cyrus si Warren at talunin si Cameron noon, sapat na ito upang patunayan kung gaano katikat ang lakas ni Cyrus. Siyempre, gustong tulungan ng Ghost Wizard si Tyrus. Ngunit walang magawa. Lahat ay tila gustong tumayo sa tabi ni Cyrus, kaya nahihiya siyang magsabi ng kahit ano. Higit sa lahat ay gusto lang niyang panoorin ang saya at huwag lumahok sa labanan ngayon. Samantala, sina Sheila,
Zaiden at ang iba pa ay nagtataka sa mga ekspresyon ng kanilang mga mukha sa oras na ito. Dahil mahirap para sa mga ordinaryong tao na maunawaan ang mga bagay na ito sa pagitan ng mga mandirigma, at tila nalulubog pa rin sila sa usapin kung bakit maaaring lumipad si Tyrus sa langit. Inutusan kang patayin ako. Matapos marinig ang mga salita ni Tyrus, hindi mapigilan ni Cyrus na mapamura, pagkatapos ay tumingin kay Tyrus pataas at pababa, at mahinang sinabi, "Dahil isa kang Diyos ng lupa, dapat mong malaman ang aking lakas. Kaya mo ba akong patayin ng mag-isa?" Matapos makita ni Camelo ang tiwala sa sarili ni Cyrus, mas natitiyak niya na tama ang kanyang iniisip. Ang lakas ni Cyrus ay tiyak na mas mataas kay Tyrus. Ha ha ha. Tumawa si Tyrus, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, "Oo, hindi ko inaasahan na pagkatapos ng maraming taon, mayroon kaming isang henyo na tulad mo sa Huaxia, at isa ka ng 3-star martial arts master sa ganoong edad. Ngayon, sa tulong ni Qing Yaozu, inaamin ko na kung lalaban ako mag-isa, siguradong hindi ako ang kalaban mo, pero paano kung may katulong ako?" "Ano? May katulong talaga si Senior Wu." Huminga ng malalim si Camelo. Mukhang dumating si Senior Wu na handa sa pagkakataong ito. Mabilis na sumunod si Venerable Hao. Kung ang katulong ni Senior Wu ay isang 2-star martial arts grandmaster, kung gayon ang epekto ay hindi masyadong malaki. Pagkatapos ng lahat, iilan sa atin ang makakayanan ito, ngunit kung may isa pang 3-star martial arts grandmaster, kung gayon ang mga bagay ay magiging medyo magulo. Sabi ni Barry sa mahinang boses. Huwag kang magbiro. Akala mo ang 3-star martial arts masters ay Chinese cabbage. Hindi masamang magkaroon ng 3 o 5 sa mundong ito. Paano kaya magkakaroon ng napakaraming 3-star martial arts masters? Kung lahat ay madaling masira. Hanggang sa 3-star martial daw grandmaster, pagkatapos ay nagsumikap kami ng napakaraming taon, bakit walang gumagalaw? Itinikom ni Wesley ang kanyang bibig at sinabi, "Tama, bihira pa rin ang mga 3-star martial arts masters, at talagang imposible para sa isa pang 3-star martial arts master na dumating." Mahinang sabi ni Camelo. Thug. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang helicopter ang lumitaw sa kalangitan. Alam ng lahat sa kanilang mga puso na dapat na dumating ang mga katulong ni Tyrus, kaya lahat sila ay tumingala sa langit. Maya-maya, dahan-daang bumukas ang hatch ng helicopter, at bumungad sa paningin ng lahat ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim na suit. Sino ulit ito? I don't think you've seen this before. Mukhang malaking tao siya. Nagsimulang magsalita ang lahat sa mahinang boses. Master Wang, medyo nahuhuli ka na. Matapos makita ni Tyrus ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, mahinahon niyang sinabi, "I'm really sorry. I haven't been back to Country F for so many years. I wasted some time when I went to see few friends just now. Now things in Country F have changed." Malumanay na sagot ng nasa katanghaliang gulang, at diretsyong tumalon pababa ng helicopter. Matapos makita ng lahat ang tagpong ito ay bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanilang mga mata. Kung tutuusin, tumalon sila mula sa ganoong kataas na lugar. Kung sila ay baka bumagsak na sila sa kanilang kamatayan. Ngunit ang hindi inaasahan ng mga tao ay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay matatag na lumapag sa lupa nang walang anumang ingay. At dahan-dahan ding lumapag si Tyrus na parang diwata. Sa sandaling ito, pareho silang nakatayo sa harap ni Cyrus. Sa wakas ay nakita ng lahat ng malinaw ang hitsura ng nasa katanghaliang gulang. Ngunit matapos makita ang hitsura ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, lahat sila ay tulala, nakatayo doon na tulala, hindi alam kung paano ilarawan ang kanilang nararamdaman. Si Nathaniel Wang pala. Talaga Nathaniel Wang. Diyos ko, paano siya nakabalik? Talagang hindi ka panipaniwala. Nagsimulang mag-usap ang lahat sa mahinang boses. Lalong naguluhan ang mga mata ni Sheila, at mahinang sinabi niya kay Uncle Bobby sa tabi niya, "Uncle Bobby, bakit parang pamilyar sa akin ang pangalang ito? Sino itong Nathaniel Wang?"
Miss, ang taong ito ay ang sikat na Southgate Master na si Nathaniel. Sabi ni Bobby na walang magawang ekspresyon. Siya pala ang master ng Southgate. Direktang natigilan si Sheila sa kinatatayuan, ang ekspresyon ng mukha niya ay gulat na gulat gaya ng gusto niya. So yun ang master ng Southgate. Tila kilala rin ni Zaiden ang taong ito at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Maaring nakakatakot ang impluwensya ni Tyrus sa bansa D, ngunit hindi alam ng maraming tao si Tyrus sa bansa F. Ngunit itong Nathaniel ay iba, dahil ang sphere of influence ng Nanmen sa bansang F ay napakatakot pa rin. Masasabi pa nga na ang bansang F ay nanirahan sa ilalim ng pamumuno nitong Nanmen, ngunit hindi alam ni Nathaniel kung bakit niya ito dinala. Ang mga tao sa Southgate ay umalis sa bansa F upang umunlad sa ibang mga bansa. Gayunpaman, ang kasalukuyang impluwensya ng Nanmen sa bansa F ay nakakatakot. Bukod dito, ang Nanmen ay isa ring napakakilalang organisasyon ng assassin sa bansa, at hindi mabilang na mga tao ang namamatay sa kamay ng Nanmen taon-taon. Ito ang dahilan kung bakit labis na nagulat si Sheila matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Nathaniel. Sa mata ng maraming tao, si Nathaniel ay isang maalamat na figura. Maraming tao ang nakarinig tungkol kay Nathaniel, ngunit walang nakakita kay Nathaniel. Dapat isa ring 3-star martial arts master si Sect Master Wang, di ba? Sabi ni Venerable Hao sa mahinang boses. I didn't expect 2 3-star martial arts masters to come here. Parang medyo masama ang sitwasyon ni Mr. De La Cruz. Halatang kinilig si Barry. Kung hindi, sa palagay ko ay dapat na nating ihinto ang pakikialam sa negosyo ng ibang tao. Bagamat bihira ang pagkakataong ito kapag natalo si Mr. De La Cruz sa 2 taong ito, baka madamay din tayo. Sumimangot si Wesley at sinabi, huwag kang mag-alala, maaari tayong gumawa ng desisyon pagkatapos na obserbahan ang sitwasyon. Sabi ni Camelo na may blankong mukha. Huminga ng malalim ang lahat nang marinig nila ang mga salita ni Camelo, at tumingala sa kinatatayuan ni Cyrus, ngunit walang nagpatuloy sa pagsasalita. Kabanata 1963. Manahimik ka. Ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus sa mga oras na ito ay napakalmado. Bagamat hindi niya kilala si Nathaniel, alam niya na ang taong ito ay dapat ding isang Diyos ng lupa, at ang kanyang kaharian ay isa ring 3-star martial arts master. Mukhang medyo kinakabahan si Ketty. Dahil alam niyang kagigising lang ni Cyrus, at kung patuloy niyang haharapin ang 2 taong ito, maaaring mas mabigat ang pasanin ng katawan ni Cyrus, kaya gusto ni Ketty na hikayatin si Chen. Umalis si Mo, ngunit hindi ko siya mahanap. Sa isang angkop na pagkakataong magsalita. Kung tumayo kayong 2 sa harapan ko 1 buwan na ang nakalipas, baka hindi ako ang kalaban niyo, pero ngayon imposible pa rin akong patayin yung 2. Sa sandaling ito, muling nagsalita si Cyrus. Sure enough, it's a hero born a boy. Kung ordinaryong tao lang ang nakilala nating 2, matagal na siyang natakot sa talino niya, di ba? Nakangiting sabi ni Nathaniel. Sige, alam kong may isang tao na hindi pa lumalabas, sabay-sabay siyang lumabas. Malumanay na sagot ni Cyrus. Natigilan ang lahat matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Kung tutuusin, sa kanilang mga mata, mayroong 2 3-star martial arts masters na napakahirap paniwalaan, ngunit walang nag-iisip na magkakaroon ng pangatlo. Anong araw na? Oo, kailan kaya nagbago ang 3-star martial arts master? Tapos na, baka nasa panganib ang God Eater sa pagkakataong ito, may 3 3-star martial arts masters, nakakakilabot na line-up. Pero hindi ko akalain na kinakabahan si God Eater ngayon. Anong oras na? Anong silbi ng kaba ngayon? Hindi ka pwedeng lumuhad at humingi ng awa. Ngayon ay maituturing tayong masaya na panoorin. Noong una, inakala ng mga mandirigmang ito na si Cyrus ay maaaring manalo ngayon. Ngunit pagkatapos nilang malaman na may 3 3-star martial arts masters na darating, nagsimulang magbago ang kanilang mga iniisip.
Sa oras na ito, nagsimula na ring maging pangit ang ekspresyon sa mukha ni Camelo. Alam niya sa kanyang puso na kung mayroon talagang tatlong 3-star martial arts masters, tiyak na matatalo si Cyrus. Own. Panoorin natin ang kaguluhan sa kapayapaan. Sabi ni Venerable Hao sa mahinang boses. Oo, mas mabuting huwag kang makialam sa sarili mong negosyo sa panahong ito. Tumango si Barry. Habang nag-uusap ang lahat, dumating ang isa pang medyo may edad na. Kung ikukumpara sa hitsura ni Tyrus at Nathaniel, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay halatang pinakamahina, ngunit ang lakas ng lalaking ito ang pinakamalakas sa kanila. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may dalang mahabang espada sa kanyang likod. At pagkatapos na makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, lahat ay may nalilitong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Dahil ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay hindi kasing sikat ni Tyrus at Nathaniel, maraming tao ang hindi nakakakilala sa nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Sino ka? Mahinang tanong ni Cyrus sa medyo may edad na. Sa ilalim ng ulap malamig. Simpleng sagot ng nasa katanghaliang lalaki kay Cyrus. Nang marinig ng lahat ang pangalan ni Hilarion, mukhang naguguluhan din sila, na parang hindi pa nila narinig ang tungkol sa taong ito. Yun pamilya, gamitin mo ang espada. Huminga ng malalim si Camelo. Maaaring ito ay isang inapo ng pamilya yun. Mabilis na nag-react si Venerable Hao. Ito ay hindi mapag-aalinlanganan, tanging ang pamilyang yun lamang ang makakagawa ng gayong master. Sinundan ito ni Wesley. Ang pamilyang yun ay maaaring hindi masyadong pamilyar sa mga ordinaryong martial artist, at wala rin silang mahanap na master sa martial arts world na ang apelyido ay yun. Ngunit alam ni Camelo, Wesley at iba pa na noon pa man ay may nakatagong pamilya ng martial arts sa China, at ang padre de pamilya ng pamilyang ito ay pinangalanang yun. Si Camelo at ang iba ay nakarinig lamang ng ilang chismis tungkol sa pamilyang yun. At hindi pa sila nakipag-ugnayan sa pamilyang yun, ngunit alam nila na talagang umiiral ang pamilyang yun, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na lumitaw sa oras na ito ay malamang nakam. Papunta sa bahay ni Yun. Hindi ko akalain na kahit isang malaking pamilya na tulad ng pamilya yun na nanirahan sa 100 taon ay gagawa ng aksyon. Anong klaseng gulo ang naidulot ng God Eater? Hindi ko alam kung anong problema ang idinulot ng God Eater, ngunit maaaring malapit na talagang mahulog ang God Eater na yun. Marahan na antong hininga si Barry. Dapat mong malaman na nakatayo sa harap ni Cyrus sa oras na ito ay tatlong 3-star martial arts masters. Sa napakaraming taon, ang sukdulang pangarap ng hindi mabilang na makapangyarihang mga tao ay ang maging isang 3-star martial arts master. Mula sa puntong ito, makikita natin kung gaano kakilakilabot ang lakas ng isang 3-star martial arts master. Iniisip pa nga ng ilang tao na mayroong ay walang 3-star martial arts masters. Ngunit sa oras na ito, sunod-sunod na lumitaw ang 3. Kung idagdag mo si Cyrus, may 4. Ang labanan sa pagitan ng 4 na 3-star martial arts masters ay hindi pa nagagawa. Kapag ang bagay na ito ay talagang kumalat, tiyak na ito ay magpapasabog sa buong martial arts world. Hindi ko inasahan na kayo ay mga Diyos ng lupa na pahalagahan ako ng labis, at nag-imbita ng 3 3-star martial arts masters para sa akin. Tumingin si Cyrus sa 3 taong nasa harapan niya at dahan-daang sinabi, "Natural, dapat tayong maging maingat sa pakikitungo sa mga katulad mo." Nakangiting sagot ni Tyrus. Hindi ba't lagi kayong nag-aalala na mga Diyos ng lupa na matuklasan ng mga ordinaryong mandirigmang iyon? Ngunit ngayon nagpadala kayo ng 3 3-star martial arts masters, kahit napatayin ninyo akong 3, ang mga lihim ng mga Diyos ng lupa ay malamang na mabubunyag sa mundo, right? Ngayon hindi ka ba nag-aalala? Tanong ni Cyrus sa tonong naguguluhan. Sa loob ng maraming taon, itinatago ng mga Diyos ng lupa ang kanilang pag-iral, dahil nag-aalala sila na malaman ng mga ordinaryong mandirigma ang sikreto ng rurok ng martial arts. Ngunit ngayon ang mga Diyos ng lupain ay gumawa ng napakalaking kaguluhan, kahit na mamatay si Cyrus,
Ang lihim na ito ay may lalabas. Malinaw na hindi ito naaayon sa estilo ng trabaho ng mga Diyos ng lupa. You don't have to worry about this matter. After we kill you, papatayin namin lahat ng nandito, para walang makaalam ng sikreto namin. Sabi ni Nathaniel sa napakakalmang tono. Mukhang hindi buhay ang buhay ng mga mandirigmang ito na naroroon. Patayin tayong lahat. Natigilan si Camelo saglit. Mukhang may ganitong lakas silang tatlo. Ang kagalang-galang na Hao ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. At isang martial artist ang tumalikod at gustong tumakbo palabas ng lambak matapos mapagtanto na may mali. Sa isang mahinang alon ng kanang kamay ni Tyrus. Ang katawan ng mandirigma ay sumabog sa isang iglap, ang dugo ay direktang nag-spray, at ang mga panloob na organo ng mga braso, hita at mga laman loob ay nagkalat sa buong lupa. Matapos makita ng lahat ang eksenang ito, lahat sila ay natakot at tulala silang nakatayo, hindi alam kung ano ang gagawin. Not to mention Sheila and others, ang may isip nila ay nasa panganib din sila. What the hell are these people doing? How? How can they kill people casually? Tiningnan ni Sheila ang dugo sa lupa, bahagyang nanginginig ang kanyang maselang katawan, at hindi niya ito iniluwa. Palaging mahina ang kanyang mga binti. Isa lang siyang mayamang binibini, kailan pa siya nakakita ng ganoong eksena. Tapos na, kailangan nating mamatay lahat dito ngayon. Tapos na. Nakaupo si Zaiden na nakadapa sa lupa, na may matinding takot na ekspresyon sa kanyang mukha. At ang iba ay katulad ni Zaiden. Kung tutuusin, hindi nila kayang harapin ng direkta ang kamatayan, lalo pat tanggapin ang katotohanan na malapit na silang patayin. Sheila, bilisan mo, mag-isip ka ng paraan. Kinaladkad ni Zaiden si Sheila at sinabing, ano ang magagawa ko? Walang imik na sagot ni Sheila. Wala pa ba tayong Grandmaster Wu? Siguradong aalagaan tayo ni Grandmaster Wu, di ba? Tumingin si Zaiden kay Tyler habang nagsasalita. Natakot din si Tyler sa mga oras na ito, at pagkatapos huminga ng malalim, sinabi niya sa mahinang boses. Maaaring hindi maprotektahan ng aking ama ang kanyang sarili ngayon, kaya paano siya mag-aalaga sa iyo? Agad na nawala ng pag-asa ang lahat matapos marinig ang mga salita ni Tyler. Walang nag-iisip na ang laro ngayon ay kasangkot silang lahat. Sheila, sabi ko sa'yo huwag kang pumunta dito, pero kailangan mong pumunta dito, anong gagawin ko ngayon? Tuwang-tuwang sigaw ni Zaiden kay Sheila. Matapos marinig ni Sheila ang pangungusap na ito, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata, at sinabi niya sa mahinang boses. Kapaki-pakinabang ba para sa iyo na sabihin ito sa akin ngayon? Malapit na tayong mamatay. Ito ang pinakamalas sa buhay ko na makilala kita. Sumigaw si Zaiden sa pinakamataas na boses, at pagkatapos ay nagpatuloy, kung hindi dahil mayaman ang pamilya mo, hindi sana ako pumunta para mag-explore kasama ka. Matapos marinig ang mga salita ni Zaiden, agad na natigilan si Sheila. Na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha, dahil kung hindi dahil sa nangyari ngayon, maaaring hindi narinig ni Sheila ang mga salitang ito sa kanyang buhay. Tila sa ilalim lamang ng gayong mga kalagayan, si Zaiden ay may lakas ng loob na sabihin ang kanyang sinabi, kung hindi siya maglalakas loob na kausapin si Sheila ng ganito. Ang pamilya ni Sheila ay tiyak na maituturing na isa sa mga pinakamahusay na malalaking pamilya sa bansang F. Ito ay humantong sa pagiging isang prinsesa na hawak ni Sheila sa kanyang palad mula nang siya ay isinilang. Kahit nasaan siya ang laging nakatutok ang presensya. Kaya naman laking gulat niya matapos marinig ang mga salita ni Zaiden kanina lang. Sa mga oras na ito, tumayo din ang ibang mga taong naroroon para sisihin si Sheila, dahil sa mata ng mga taong ito, kung hindi dahil kay Sheila, hinding-hindi sila mahuhulog sa ganoong delikadong sitwasyon. Tigilan mo na ang pambubuli sa kanila, kaya syempre, dapat kunin ng mga taong ito ang pagkakataong ito para ilabas ang kanilang galit. Tulala si Sheila, nakikinig sa sinabi ng mga taong iyon sa kanya, hindi niya akalain na sa sandaling ito,
ang mga taong ito ay magkakaroon ng ganoong mukha. Okay. Manahimik ka. Ngunit hindi na nakatiis si Tio Zhang, napangiwi siya at pinagalitan ang lahat. Matapos marinig ang mga salita ni Uncle Bobby, natigilan ang lahat sa kinatatayuan, ngunit hindi sila nang ahas na magsalita. Napakasimple rin ng dahilan. Kung tutuusin, sa mga ganitong sitwasyon, ang mga taong ito ay hindi dapat matakot kay Sheila. Dahil malamang na mamatay sila dito sa lalong madaling panahon, kaya hindi na maaaring magdulot ng anumang banta si Sheila sa kanila, at iba si Bobby. Kahit na ang lakas ni Bobby ay hindi may kukumpara kay Cyrus at sa iba pa, at kahit kumpara kay Camelo, siya ay isang napakawalang halaga na pag-iral. Ngunit kung nais ni Bobby na pumatay ng mga ordinaryong tao na tulad nila, napakadali. Kaya't pagkatapos marinig ang mga salita ni Bobby, halatang kumalma si Zayden, at pagkatapos ay tumingin sa posisyon ni Cyrus. Kabanata 1964. Walang uliran. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Zayden ang isang bagay, iyon ay, kung gaano kakilakilabot ang lakas ni Cyrus, na kaya niyang maakit ang napakaraming mga master para kabkuban siya ng mag-isa. Hindi lang si Zayden ang nag-iisip tungkol sa tanong na ito, ngunit lahat ng naroroon ay tila iniisip ang parehong tanong. Nathaniel, Tyrus, Hilary. Alam ng lahat kung gaano kakilakilabot ang lakas ng tatlong taong ito. Pabayaan na ang tatlong 3-star martial arts masters, kahit tatlong 2-star martial arts masters ay nagpapakilig na sa mga tao. Lahat sila ay nararamdaman na ang 3-star martial arts master ay isang kaharian na ay wala sa lahat. Sa oras na ito, kung talagang magkakasama silang tatlo, baka may kakayahan talaga silang sirain ang mundo. Ito ang pinaka-nakakatakot na lugar. Maliban kay Hilary, ang tatlong taong ito ay talagang may maraming background. Kuya Wu, ano ang dapat nating gawin ngayon? Oo, Kuya Wu, bilisan mo at mag-isip ng paraan. Ang mga mandirigma na naroroon noon ay mukhang wala silang kinalaman sa kanilang sarili. Kung tutuusin, ang bagay ni Cyrus ay walang kinalaman sa kanila. Ngunit ang mga taong ito ay hindi inaasahan na sila ay hindi sinasadyang makarinig ng isang nakakagulat na lihim. At ang lihim na ito ay haantong sa kanilang sariling kamatayan, kaya ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat ay napakaten sa oras na ito. May gustong tumakas noon, ngunit halos agad na napatay. At ang kaharian ng taong iyon ay isang 1-star martial arts master na maaaring ituring bilang isang upper middle realm kumpara sa maraming tao na naroroon. Napakadaling papatayin ng isang 1-star martial arts master. Kung para sa mga martial artist na iyon na may mas mababang kaharian, baka hindi na sila magkaroon ng pagkakataong makatakas. Kaya sa oras na ito, ang lahat ay makakaasa lamang kay Camelo. Kung tutuusin, si Camelo ay maaaring ituring na pinakamataas na antas sa mga taong ito. Umaasa sila na si Camelo ay makakaisip ng paraan. Sayang naman ang ekspresyon ng mukha ni Camelo sa mga oras na ito dahil wala siyang gagawin, maliban na lang kung umasa siya kay Cyrus. Kapag natalo na ni Cyrus ang tatlong taong ito ngayon, maaaring may pagkakataon pa silang makatakas, ngunit kung matatalo din si Cyrus, mamamatay silang lahat. Gayunpaman, alam ng lahat ng taong naroroon na isang kahangalan na umasa kay Cyrus lamang upang talunin ang tatlong taong ito. Gaano man kalakas si Cyrus, talagang imposible para sa kanya na maging kalaban ng tatlong ito. Kung ito ay isang normal na sitwasyon, ang mga taong ito ay nanonood lamang ng kaguluhan at hindi mag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Cyrus dahil wala silang magandang koneksyon kay Cyrus. Ngunit ngayon ang buhay at kamatayan ni Cyrus ay maaaring may kaugnayan sa kanilang buhay at kamatayan, kaya ang mood ng lahat ay napaka-tense. Mayroon akong mga salungatan kay Cameron, ang iyong Diyos ng lupain, ngunit hindi ka pupunta dito upang kabkuban at sugpuin ako ng ganito, hindi ba? Sa oras na ito, biglang tinanong ni Cyrus sina Nathaniel, Tyrus at iba pa. Alam ni Cyrus sa kanyang puso na kahit na si Cameron ay isa ring Diyos ng lupa.
Hindi makatwiran para sa mga pinakamataas na martial arts masters ng mga Diyos ng lupa na magpakilos ng labis dahil lamang sa pangyayaring ito. Higit pa rito, ang kasalukuyang mga Diyos ng lupa ay kailangan pa ring tiisin ang panganib na ang kanilang mga lihim ay maaaring malantad. Tama ka. Kung dahil lang kay Cameron, syempre hindi na tayo masyadong makikidigma. Tutal, 3-star martial arts master lang si Cameron. Sa ating mga land gods, maraming 3-star martial arts masters. Kahit patayin mo siya, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Tumingin si Nathaniel kay Cyrus at bahagyang tumango. Matapos marinig ang mga salita ni Nathaniel, ang lahat ng mga tao ay nagpakita ng gulat na mga ekspresyon at ang kanilang mga mata ay hindi maisip. Hindi nila naisip na ang 3-star martial arts master ay hindi karapat-dapat sa mga mata ni Nathaniel kahit na sa mga Diyos sa lupa. Hindi maiwasan ng lahat na lihim na mahulaan sa kanilang mga puso kung gaano kakilakilabot itong tinatawag na engkanto sa lupa. Pumunta kaming tatlo para patayin ka ngayon. Dalawa talaga ang dahilan. Ang unang dahilan ay may gustong pumatay sa iyo sa tiwala ng iba. Ang pangalawang dahilan ay 3-star martial arts master ka na ngayon, kaya hindi ka namin hahayaang mabuhay sa mundong ito. Walang itinago si Tyrus kay Cyrus, at direktang sinabi. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapangiti ng bahagya nang marinig ang mga salita ni Tyrus, dahil naintindihan na niya ang sinabi ni Tyrus kanina. May napakalaking relasyon din ang mga negosyo. Ang puno ay gustong tumahimik ngunit ang hangin ay hindi tumitigil. Bagamat walang plano si Cyrus na ipagpatuloy ang pag-atake sa bangkiro sa ngayon, talagang imposible para sa bangkiro na payagan si Cyrus na mabuhay sa mundong ito. Ang labanan sa pagitan ni Cyrus at ng mga ngalakal na pilak ay hindi matatapos maliban kung isa sa kanila ang talagang mamatay. Ngunit maaari ka naming bigyan ng pagkakataon ngayon. Sa sandaling ito, tumingin si Nathaniel kay Cyrus at sinabi, "Bigyan mo ako ng pagkakataon." Matapos marinig ang mga salita ni Nathaniel, hindi napigilan ni Cyrus na matigilan sandali at pagkatapos ay nagtanong ng nakangiti. Anong pagkakataon? Napakasimple nito. Hanggat maaari kang manalo at makasama sa aming mga Diyos ng lupain. Hindi lamang namin kayo mabibigyan ng napakagandang pagtrato, ngunit maiiwasan din namin kayo mula sa kamatayan anuman ang mga nakaraang hinala. Maging ang labanan sa pagitan mo at ng mga ngalakal na pilak ay magiging naresolba namin, maaari kitang tulungang malutas ito. Mahinang sabi ni Nathaniel kay Cyrus. Cyrus, hindi kailanman naglagay ng ganoong kondisyon ang ating mga Diyos sa lupain. Ikaw ang unang taong makakaranas ng gayong pagtrato, at ang mga matandang Diyos ay interesado sa iyong talento. Kung talagang sasali ka sa ating mga Diyos ng lupa kung gayon, masisiguro kung ikaw na ang iyong kinabukasan ay walang hangganan. Sumunod din si Tyrus. Ang mga ekspresyon sa mga mukha ng mga taong naroroon ay tila medyo kinakabahan matapos marinig ang mga salita ni Tyrus. Dahil alam din nila na ang mga kondisyong inialok ng mga Diyos ng lupa kay Cyrus ay talagang mahirap tanggihan, at ang mga Diyos ng lupa ay dapat ituring bilang ang mundo. Pinakamakapangyarihang tao. Nabuo ang pinakamalaking organisasyon ng martial artists sa mundo. Kung tumanggi si Cyrus, magiging dead end ito, ngunit kung papayag siya, aakyat siya sa tuktok, at walang tatanggi sa ganoong kondisyon. Ngunit kung sasang-ayon si Cyrus, maaaring maging miserable ang mga taong ito ngayon, at mawawalan sila ng huling kislap ng pag-asa. Napatingin si Sheila sa kinatatayuan ni Cyrus, puno ng tensyon ang kanyang mga mata, dahil hindi niya akalain na nasa kamay ng lalaking ito ang kanyang kapalaran. Kung ito ay ibang tao, maaaring halos hindi ito matanggap ni Sheila, ngunit ang lalaking ito ay si Cyrus, na pinakakinaiinisan ni Sheila. Sa oras na ito, ang kanyang kalooban ay napakakomplikado pa rin. Let me join you, land gods. Tumingin si Cyrus kay Nathaniel na may mahinang ngiti, at pagkatapos ay walang ekspresyon na sinabi. Okay lang kung gusto mong sumama ako sa mga Diyos ng lupain, ngunit mayroon akong isang kahilingan. Anong request? Pwede mo nang sabihin, basta hindi lang masyado, papayag kami.
Si Hilary, na kanina patahimik, ay biglang nagsalita. Masasabi ni Cyrus na sa kanilang tatlo, si Hilary, na hindi gaanong sikat, ang pinaka-nakakatakot at may pinakamaraming karapatang magsalita. At sa pagkakataong ito ang gawain nilang tatlo ay patayin si Cyrus, ngunit mas mabuti pa kung mahaylan nila si Cyrus sa Diyos ng lupa. Kaya't sa oras na ito, ang tatlo sa kanila ay hindi nagpapaimbabaw na nakikipag-usap kay Cyrus, ngunit nais ni Cyrus na sumama sa mga Diyos ng lupa mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sa totoo lang, napakasimple lang ng kahilingan ko. Basta kayong mga Diyos ng lupa ay tulungan ninyo akong maalis ang mga mangangalakal na pilak, sasama ako sa inyo mga Diyos ng lupa. Sabi ni Cyrus na may blankong mukha. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, natigilan sa kinauupuan sina Nathaniel, Tyrus, at Hilary, at silang tatlo ay nagkatinginan ng walang takot. Sobra naman ang hiling mo, hindi tayo papayag. Direktang umiling si Hilary kay Cyrus. Dahil walang paraan upang sumang-ayon, pagkatapos ay itigil ang pagsasalita ng walang kaparorikan. Malamig na sabi ni Cyrus. Napatingin ang lahat sa posisyon ni Cyrus na may labis na pagtataka sa mga mukha, dahil hindi nila inaasahan na ganoon katigas ang ulo ni Cyrus. Ang kabilang partido ay malinaw na nag-alok ng napakahirap tanggihan na kondisyon, ngunit mukhang ayaw pa rin ni Cyrus. To surrender meaning, medyo unbelievable talaga ito. Balak niya talagang harapin itong 3 taong ito mag-isa. Baliw ba siya? Tinitigan ni Sheila ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig, na para bang hindi niya maintindihan ang desisyon ni Cyrus. Mabuti na lang at baliw itong si Cyrus. Kung hindi siya mayabang na baliw, baka wala na talagang pag-asa tayong mga tao. Sabi ni Bobby na blanko ang mukha. Narinig ng lahat ang mga salita ni Bobby at nagkatinginan, ngunit walang nagsalita. Cyrus, binigyan ka na namin ng pagkakataon. Pero hindi mo alam kung ano ang mabuti at mali, kaya huwag mo kaming sisihin sa pagiging masungit. Walang ekspresyong sinabi ni Nathaniel kay Cyrus. Masyado kang kalokohan, kung gusto mo, bilisin mo. Marahan na sagot ni Cyrus kay Nathaniel. Haha. Tumingin si Nathaniel kay Cyrus at ngumisi, at pagkatapos ay direktang nagpakawalan ng hininga sa kanyang katawan. Matapos maramdaman ng lahat ang hininga sa katawan ni Nathaniel, lahat sila ay nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon, dahil ang lakas ni Nathaniel ay talagang nakakatakot. Sa sandaling ito, inilabas din ni Tyrus at Hilary ang aura sa kanilang mga katawan. For a time, napuno ng aura ng tatlo ang lambak. Sa oras na ito, ang tatlo sa kanila ay naglabas ng isang nakakatakot na aura bago pa man sila gumawa ng isang hakbang. Kung sila ay talagang gumawa ng isang hakbang sa isang sandali, kung ano ang isang kakilakilabot na kapangyarihan ay magiging. Kaya't ang lahat ay hindi napigilan na ituon ang kanilang mga mata kay Cyrus, na medyo naawa kay Cyrus sa kanilang mga puso. Nagsanib puwersa ang tatlong 3-star martial arts masters. Ito ay isang sitwasyon na hindi pa nangyari noon sa ating Chinese martial arts. Oo, noon pa man naisip nating lahat na walang 3-star martial arts masters sa mundong ito. Si Cyrus ang God Eater. Bagamat may kakayahan siyang talunin ang pinuno ng Heavenly Ghost Sect, ngunit ngayon ay kaharap na niya ang tatlong 3-star martial arts masters na mag-isa. Sa tingin ko, ang God Eater ay nasa panganib sa pagkakataong ito. Kabanata 1965. Pagkubkob. Kapag namatay ang God Eater, baka nasa panganib tayong lahat. Ang mga taong naroroon ay hindi napigil ang mag-usap sa mahinang boses. At si Camelo, ang ghost wizard na si How Venerable at iba pa ay mayroon ding napakapangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha at hindi nila alam kung ano ang gagawin ngayon. Kuya Wu, gagawa ba tayo ng hakbang? Tanong ni Venerable How kay Camelo sa mahinang boses. Ang mga kalaban ay pawang mga 3-star martial arts masters, at kami ay 2-star martial arts masters. Kahit na gumawa kami ng hakbang, natatakot ako na hindi ito makakatulong. Sinabi ni Camelo na sobrang ayaw. Noon lang niya napagtanto kung gaano kaina ang kanyang sariling lakas. Kung ito ay ilalagay sa bansang F.
Si Camelo at ang iba pa ay mabibilang na isa sa iilang buhay. Ang pagtapak ng kanilang mga paa ay maaaring magdulot ng lindol sa bansang F. Ngunit kung sila ay inilagay sa harap ni Cyrus at ng iba pa sa oras na ito, pagkatapos sila ay magiging katulad ng mga walang pagkakaiba sa pagitan ng mga ordinaryong mandirigma. Umiiral sila tulad ng mga langgam, kung nais silang patayin ni Nathaniel at iba pa, ito ay isang bagay lamang ng paggalaw ng kanilang mga daliri. Matapos maramdaman ang aura ni Nathaniel at ng iba pa, tumikim si Cyrus at mahinang nagsabi, "Kung nakilala ko kayong tatlo isang buwan na ang nakakaraan, maaaring hindi ako ang kalaban ninyo. Ngunit ngayon kahit magsanib puwersa kayong tatlo, ako ay hindi nag-iisa, kalaban." Cyrus, masyado kang mayabang. Tinitigan ni Tyrus si Cyrus at sumigaw. Ngayon, gagamitin ko ang mga ulo ninyong tatlo para bigyan ng babala ang mga Diyos ng lupain at ipaalam sa kanila na ako, si Cyrus, ay hindi ganoon kadaling gulo. Mga ngalakal, sabi ni Cyrus sa mahinang boses. Kung gayon gusto kong makita kung mayroon kang ganitong kakayahan ngayon. Malamig na sabi ni Yon. Pagkatapos sabihin ito, dumiretso si Hilary sa posisyon ni Cyrus na may hawak na mahabang puting espada sa kanyang kamay. At sina Nathaniel at Tyrus ay parehong bumaril nang hindi nagsasalita ng walang kaparorikan. Bago pa lamang makahinga ang 3 taong ito, pakiramdam ng mga mandirigmang naroroon ay hindi nila ito matiis. Ngayong sabay na bumaril ang 3 taong ito, mas nakakatakot ang aura na sumabog. Maraming mandirigma ang hindi nakayanan ang panggigipit ng mga tatlo. Ang hininga ay napakalaki. Sabay na napuno ng aura nilang tatlo ang lambak. This feeling is simply beyond words. Si Sheila, Zayden at iba pa ay mapatlak at ang kanilang mga katawan ay patuloy na nanginginig. Sheila, okay ka lang? Lumingon si Camelo at tinanong si Sheila. Tito Wu, pakiramdam ko ay may isang bundok na dumidiin sa akin. Napakahirap na binigkas ni Sheila ang mga salitang ito. Ang presyon ng hininga ng 3-star martial arts master ay talagang hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao tulad mo. Tumugon si Camelo sa mahinang boses, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang posisyon ng Thousand Chance Valley, at sinabi sa mahinang boses. Mayroong proteksyon sa pormasayon sa Thousand Chance Valley, sumunod kayong lahat sa akin sa Thousand Chance Valley. Alam ni Camelo na si Nathaniel at ang iba ay nakatitig sa kanila sa lahat ng oras. Kung aalis sila sa oras na ito, tiyak na agad silang papatayin ni Nathaniel at ng iba pa. Kaya maaari lamang nilang piliin na magtago sa Valley of Thousand mga pagkakataon at humingi ng proteksyon ng hanay sa Valley of Thousand Chances. Ayos ito. Bahagyang tumango si Sheila, at pagkatapos ay sinundan si Camelo at ang iba pa sa Valley of Thousand Chances. Natural, si Zayden at ang iba pa ay hindi nang ahas na manatili rito, at nagmamadaling sinundan si Sheila sa lambak. Ngunit biglang huminto si Sheila nang pumasok siya sa lambak, at pagkatapos ay inikat ang kanyang ulo upang tingnan ang posisyon ni Cyrus, na may labis na pag-aalala sa kanyang mukha. Uncle Wu, sa tingin mo ba si Cyrus ang magiging kalaban ng mga taong ito? Tanong ni Sheila kay Camelo sa mahinang boses. Si Cyrus ay ang sikat na God Eater, at ang kanyang lakas ay lubhang nakakatakot. Ang pinakamalakas na mandirigma ng ating bansang F ay hindi kalaban ni Cyrus. Ngunit sa kasamaang palad, si Nathaniel at ang iba pa ay pawang mga 3-star martial arts masters. Kaya maliban kung si Cyrus ay sarurok ng martial arts, kung hindi, talagang imposible para sa kanya na maging kalaban ng 3 taong ito ngayon. Kalmado ang pagsusuri ni Camelo. Matapos marinig ni Sheila ang mga salita ni Camelo, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila mas nag-aalala, at ang kanyang maselang katawan ay bahagyang nanginag. Napalingon si Camelo kay Sheila, at mahinang sinabi kay Sheila, Sheila, hindi mo kailangang masyadong kabahan. Tutulungan kitang mamagitan pagkatapos ng digmaan. Sa tingin ko ay dapat magbigay si Nathaniel at ang iba kaunting awa at hayaan silang umalis. Ngunit ang iilan sa atin ay hindi dapat magkaroon ng masyadong maraming problema.
Nadama ni Camelo na ang pamilya Zing ay lubos na maimpluwensya sa bansa F. Bilang karagdagan, si Camelo ay may ilang mga koneksyon sa mga taong ito. Sa pinakamasama, hayaang burahin ni Nathaniel at ng iba ang kanilang mga alaala ngayon. Hindi ako nag-aalala sa sarili kong kaligtasan, sabi ni Sheila sa mahinang boses. Hindi ka nag-aalala sa iyong kaligtasan, kaya nag-aalala ka ba sa kaligtasan ng God-Eater Cyrus? Tanong ni Camelo matapos matigilan sandali. Nilinga ni Sheila ang kanyang ulo at sinulyapan si Camelo nang walang sinasabi. Mukhang naguguluhan si Camelo. Dahil sa una niyang akala ay hindi masyadong maganda ang relasyon ni Cyrus at Sheila, ngunit hindi niya inaasahan na mag-aalala si Sheila kay Cyrus sa mga oras na ito. Okay. Walang kwenta kahit mag-alala ka ngayon. Hindi natin siya matutulungan, kaya bilisan mo at pumasok ka sa Valley of Thousand Machines kasama ako. Kung hindi, malalagay tayong lahat sa panganib kung mag-aaway talaga tayo saglit. Wala sa mood si Camelo na makipag-usap kay Sheila, kaya diretso niyang kinaladkad si Sheila papunta sa Valley of Thousand Chances. Matapos makapasok si Sheila sa Valley of Thousand Chances, hindi niya namamalayan na ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang posisyon ni Cyrus, at tahimik na nanalangin para kay Cyrus sa kanyang puso. Matapos makita si Camelo na papasok sa Valley of Thousand Chances, ang mga mandirigmang naroroon ay tumakbo din papunta sa Valley of Thousand Chances. Dahil alam nilang lahat na kung talagang kalabanin ni Cyrus ang 3 taong ito, tiyak na agad silang mamamatay sa resulta ng pag-atake. Biglang pumasok ang lahat ng mandirigma sa Valley of Thousand Chances. Sa open space sa harap ng Thousand Chances Valley, tanging sina Cyrus, Katie, Nathaniel, Tyrus Hillary at iba pa ang naiwan. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, mahinang sinabi ni Cyrus kay Katie, "Susundan mo rin sila sa Valley of Thousand Chances. Wala kayong dapat na gawin." Nag-aalalang tanong ni Katie kay Cyrus. "Ayos lang, huwag kang mag-alala." Malumanay na sagot ni Cyrus. "Lahat tama." Tumango si Katie, at pagkatapos ay naglakad papunta sa Valley of Thousand Chances. Nakita ni Nathaniel, Tyrus at ng iba pa sina Sheila, Camelo, Katie at iba pa na naglalakad papunta sa Valley of Thousand Chances, ngunit hindi nila sila pinigilan dahil alam nila sa kanilang mga puso na hindi magagawa ng mga taong ito makatakas. Oras na para harapin ang mga taong ito. Sa mata ni Nathaniel at ng iba pa, si Sheila, Camelo at ang iba pa ay parang mga langgam, hindi sila makatakas. Pagkaraan ng ilang sandali, si Katie at ang iba pa ay naglakad na papunta sa Valley of Thousand Chances. Sa oras na ito, tanging sina Cyrus, Nathaniel, Tyler, Lou Hillary at 3 tao lamang ang natitira sa open space. Si Hillary ang unang sumugod sa harap ni Cyrus. Hawak niya ang isang puting mahabang espada, at dumiretso siya sa ulo ni Cyrus at pinutol ito. Isang bala ng mga espada. Sa sandaling kumilos si Hillary, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay kahanga-hanga na para bang mayroon itong aura ng pagbubukas ng mundo. Pagkatapos ng lahat, alam na alam ni Hillary na ang lakas ni Cyrus ay nakakatakot. Kaya kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya kapag gumawa siya ng hakbang, at hindi siya dapat mag-iwan ng anumang pagkakataon para sa kalaban na maka-counter-attack. Kung maaari niyang patayin si Cyrus ng direkta gamit ito, espada, kung gayon ang 3 sa kanila ay makakatipid ng maraming pagsisikap. Sa oras na ito, pabayaan ang taong nakatayo sa harap ni Hillary, kahit isang bundok ay madaling mahati ng kanyang espada. At nakatayo doon si Cyrus na may napakalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, na para bang hindi siya natakot sa momentum ng espadang ito. Matapos makita ni Hillary ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus, may bakas ng pagdududa sa kanyang puso, dahil hindi niya maintindihan kung bakit napakatahimik ni Cyrus. Boom! Sa sandaling ito, nagkaroon ng malakas na ingay sa pagitan ng langit at lupa.
Ang mahabang espada sa kamay ni Hilary ay naglaslas ng husto sa aura sa paligid ng katawan ni Cyrus. Ngunit ang hindi inaasahan ni Hilary ay ang aura sa paligid ng katawan ni Cyrus ay magiging napakalakas. Naramdaman niya na ang kanyang espada ay tinadtad sa isang napakatigas na bato. Ang kalaban ay hindi gumagalaw, at ang espada sa kanyang kamay. Ang mahabang espada ay patuloy na nanginginig. Paano ito posible? May isang flash ng pagkabigla sa mga mata ni Hilary. Dahil sa kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng espada ngayon. Alam na alam niya sa kanyang puso na kung ang nakatayo sa harap niya sa oras na ito ay isang normal na 3-star martial arts master, baka hindi niya mapigilan ang kanyang espada. Lahat, kahit na kaya niya, iyan ay hindi bababa sa isang malubhang pinsala. Ngunit sa sandaling ito, nakatayo si Cyrus roon nang hindi gumagalaw ang kalamnan na parang hindi siya naapektuhan. Hilary, itong lakas ni Cyrus ay talagang hindi simple, sabay tayong lumaban, tayong tatlo. Walang ekspresyong sigaw ni Nathaniel. Ayos ito. Bahagyang tumango si Hilary. Walang pakialam na tumingin sa kanilang tatlo si Cyrus, ngunit hindi nagsalita. Sina Nathaniel, Hilary at Tyrus ay inokupahan ang tatlong posisyon ayon sa pagkakasunod-sunod, at walang anumang pag-aalinlangan, tatlong aura ng iba't ibang kulay ang lumipad patungo sa posisyon ni Cyrus. Ang lakas ng tatlong paghinga na ito ay napakapangingilabot. Pakiramdam ko, ang tatlong bagyo ay sabay na tanggayan si Cyrus, sinusubukang punitin si Cyrus. Bang bang bang! Sabay-sabay na kumilos ang tatlong hininga sa katawan ni Cyrus. Kung ibang tao iyon, baka hindi na siya makatagal, ngunit nakatayo pa rin si Cyrus, nakatingin sa tatlong tao sa paligid niya nang walang ekspresyon. Ramdam ni Cyrus na ang aura ng tatlong taong ito ay talagang naglalaman ng aura ng langit at lupa. Na naging dahilan ng pagiging marahas ng aura ng tatlong taong ito, kaya nang ilabas ng tatlong taong ito ang tatlong aura na ito, sila mismo ay kailangang magtiis ng maraming pressure. Napakalaking pinsala. Kaya lang, hindi na dapat banggitin ang mga pinsalang ito kumpara sa pamimilit na inamin ni Cyrus sa ngayon. Tahimik na tumayo si Cyrus sa gitna ng tatlo at tiniis ang pagpapakawala sa tatlo. Bagamat hindi makagalaw si Cyrus ng 1 pulgada sa oras na ito, ang hindi kapanipaniwala kay Nathaniel at sa iba pa ay ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus ay napakalma pa rin. Na para bang hindi siya naapektuhan. Anumang mga epekto sa pangkalahatan. Nagsimulang maging pangit ang ekspresyon sa mukha ni Hilary. Bagamat alam niya na ang lakas ni Cyrus ay hindi pangkaraniwan bago siya dumating, at kahit na siya ay nasa parehong kaharian ng mga ito, si Cyrus ay bihasa sa kapangyarihan ng kaluluwa. Bukod dito, nilamon ni Cyrus ang kaluluwa ng pinuno ng Langit Ghost Sect, na nagdulot din ng hininga sa katawan ni Cyrus. Nakakatakot ito, at sadyang hindi ito maihahambing sa mga ordinaryong 3-star martial arts masters na tulad nila. Lakasan mo ang iyong lakas, dapat mong pigilan siya. Matapos mapagtanto ni Hilary na may mali, mabilis siyang nagpakawalan ng mahinang ungol. Ayos ito. Sabay na tumango sina Tyrus at Nathaniel.